Hi guys, welcome back to my vlog. And again, this is Za and this is Za Canada channel. And here in this vlog, we are going to talk about should you hire an immigrant lawyer or an employment lawyer when you feel abused dito sa Canada or dito sa workplace kung saan ka nagtatrabaho. Yan yung pag-uusapan natin. Isa yan sa mga bagay-bagay na na-experience ko. And again, kaya ko sinimulan itong vlog na to dahil gusto kong i-explain or ibahagi yung mga naranasan ko dito sa Canada at isa ito sa mga bagay-bagay na ginawa ko na pwede kong i-share kung paano yung naging process. Okay? So, wag aalis. Watch till the end. Ang pag-usapan muna natin is the reality of abuse in Canada. Maganda si Canada. Canada is really a beautiful place and kagaya ng lagi kong sinasabi sa vlog ko, Canadians are naturally very nice people. Mababait silang lahat. Pero minsan, hindi ko alam siguro nung umulan ng kabaitan, noon, yung iba nakapayong. Hindi na salo yung kabaitan ibinigay ng Diyos para sa kanila. So unfortunately, yung mga tao na to nakakaranas minsan ng racism. So alam naman natin kung ano yung racism, 'di ba? Yung racism, para sa mga hindi nakakalam, explain ko na rin. Yung racism, yung lagi kanilang minamata kung saan ka galing or kung saan ka nagbula. Iba't ibang klase kasi ng racism. Meron yan sa age, minsan sa color, your nationality, your religion. Ayan, iba't ibang form ng racism. Bullying. You are being called names. You're being called this and that. You're lazy. Yan, pag paulit-ulit yan, bullying yan. Kahit alam mo naman sa sarili mo na ginagawa mo yung trabaho mo ng tama. The next type of bullying is yung gaslighting. Yung gaslighting is yung parang lagi kayong may misunderstanding ng boss mo. Yung gaslighting is, hindi naman ako nagsabi sa iyo niyan eh. Ikaw naman ang nagsabi niyan sa sarili mo. 'Di ba? Isa yan sa mga bagay na na naranasan ko na parang ako lagi yung mali. Na parang ako lagi yung nag-iisip ng mali dun sa relasyon namin bilang magco-worker. So, the next one is toxic micromanaging, which means na bawat minuto nandiyan nakatingin yung boss mo na magkamali ka lang ng maliit na bagay, nandiyan na siya agad, nagagalit na siya agad. Micromanaging. Lahat ng kailangan mong gawin or lahat ng kailangan mong bawat kilos at galaw mo, sa work mo, kailangan alam ng boss mo. Yang mga yan. Tapos, meron pa dyan, syempre, hindi mawawala, yung unpaid. Unpaid overtime. Unpaid leaves. At lahat ng mga unpaid na na dapat binabayaran ka. So, kung nararamdaman mo itong mga bagay na to, well, it's time to wake up, girl or boy. It's time to wake up. Kailangan mo siyang ipunta sa next level. So if something is bothering you so much, it's time to call a lawyer. So ito yung mga signs. When should you actually call a lawyer? Hindi naman yung pag na-abuse ka na ng ganyan, automatic tatawagan mo si lawyer, 'di ba? Wag nating i-bother si lawyers. Wag nating i-bother si lawyer hangga't hindi tayo gumagawa muna ng paraan para makausap siguro yung HR natin or yung supervisor natin. So ito, when should you actually call a lawyer? The first one is
HR keeps on telling you. So, paulit-ulit kang pumupunta na sa HR. Bumababa ka, nag-e-effort kang, or nag-e-effort kang intayin na magbukas si ano yan? Yung HR office, sorry. Iniintay mo magbukas yung HR office, tapos sasabihin lang sa'yo is, will investigate. Ayan lang, paulit-ulit. Pero ang gusto talaga nilang sabihin is, we are going to protect our company. We are going to protect our name. Paulit-ulit na ganyan. At walang action na ginagawa. The next one is yung discrimination. Ayan na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. Discrimination or racism. Kumbaga, sila binigyan ng salary increase. Alam mo naman sa sarili mo na may ginawa kang napakaganda versus dun sa isa na laging late, na palaging hindi pumapasok. Pero sila yung nagkaroon ng salary increase, tapos ikaw wala. Discrimination. Next one, threats. Threats is, ibig sabihin yan, we are not going to support your PR. If you leave this company, then we are not going to support your PR. Or threats is tatanggalin ka namin kapag nagreklamo ka pa. Threatening to terminate you. Kahit wala ka namang ginagawang or nilalabag na batas or ginagawa mo namang mabuti yung trabaho mo. These are threats. Next one is pinipilit kang mag-resign. Ayan. You have to resign. Ayaw mo namang mag-resign. Kailangan mo syempre ng trabaho. As an immigrant, kailangan laging may trabaho tayo. Especially dito sa Canada. Hindi natatapos ang bills natin hanggat nabubuhay tayo. The next one is wrongful termination cases. Ito yung bigla ka na lang naalis sa trabaho na wala kang kamalay-malay. Alam mo naman sa sarili mo yan. Baka naman puro ka late or puro ka absent or undertime ka lagi. Ano kaya, natutulog ka sa trabaho. Ayan. So, i-consider mo din itong mga factor na to. Pero kung talagang na-terminate ka na hindi mo alam kung bakit ka na-terminate, then it's time to call a lawyer. And lastly, isang sign na kailangan mo nang i-consult si lawyer is yung feeling mong ginagago ka politely. What employment lawyers can actually do. Ito yung mga bagay-bagay na itutulong ng lawyer. First is, na-explain nila yung rights mo. Minsan hindi ka pala aware na, ay, meron palang ganyang may ganyan palang batas. Ay, kasali pala yan sa batas. Ayan. Ayan yung mga yung mga bagay-bagay na pwede nilang maipayo sa'yo. Next one is tell you kung illegal ba talaga yung ginagawa sa'yo. If it's illegal, then eventually, kung illegal yung ginagawa sa'yo, they can fight your boss against, or they can fight your toxic boss legally. Hindi nila kailangan makipagsuntukan sa kanto. So, they can do it legally na hindi sila nagbabangayan or na hindi kayo nagsisigawan. Kasi baka dumating sa point na magsigawan na kayo ng boss mo kung hindi mo siya idadaan sa lawyer. And next, pwede rin nilang i-handle yung HR nang hindi ikaw yung naha-high blood. Ibigay mo yung blood pressure monitor sa lawyer mo. And lastly, ito yung maganda. Help secure settlement or compensation doon sa mga bagay na nawala sa'yo. Let's say, for example, tinanggal ka bigla sa trabaho, nawalan ka ng income, pwede nilang mabawi ito sa iyo. Para sa iyo. And here's the cost. Siyempre, walang libre sa Canada. Alam nating lahat yan. Unfortunately, being an immigrant or being a temporary foreign worker, meron lang tayong limited access sa mga pro bono lawyers. Mga pro bono lawyers, nagbibigay lang sila ng free services if your income
if you have low income, yung talagang as in wala kang sinasahod or wala kang natatanggap every month, then that's the only time that they can help you. May mga pro bono naman. Pero when it comes to employment, it's very limited. So, the cost is 300 to 600 per hour. Consultation pa lang yan. Okay? Yan yung 300 to 600 per hour is the time that you would ask them kung legal ba yung ginawa nila sa akin. So back in last year, so as I mentioned in this vlog, last year, I consulted sa lawyer. O diba nawala na nga ng trabaho, nag-lawyer pa. Kasi nga, well, let's just say na gusto ko may bigyan ng leksyon. Yun, bigyan ng leksyon ang aking previous employer. So, yun lang ang sabihin natin. Yun, I paid for a consultation fee. Yun, it was around 400, I guess. Kalimutan ko na. Ibinaon ko na siya sa limot. Kasi nga, ang laki ng ibinayad ko. Consultation fee pa lang siya. It was a 30 to 45 minute call as far as I know. Madali lang. So, parang madali lang talaga si lawyer. Nakala mo may ano pa siya. May gagawin pa siyang iba. But then again, I was convinced na I knew I was right. Kasi I did my previous research pa rin. I actually did my research even before kumausap ng lawyer. Alam ko na may right ako or alam ko na pwede ko siyang ilaban. Okay? Kaya ako nag-consult sa lawyer. Yun nga. Tapos, and aside from that, after that consultation fee, in order for them to demand your boss to pay you this much, para ipagtanggol yung rights mo, para mag-send ng demand letter, it will cost you 2,000 to 5,000 Canadian. So imagine, I paid around that amount or around that 3,000 to 5,000. So yeah, nagbayad ako. And at that time, it was installment. I guess it was 3 times. I guess three staggered payments, like for 3 months. For parang 1 month ganito muna, second month ganito, tas third month ganito. Ayun. So 3 months siya. 3 months ko siyang nibayaran. Tapos, and kung tapos na siya, kasi nga, yung 2,000 to 5,000 na yan yung ano nila, yung dyan sila magsasend ng demand letter sa boss mo, tapos dyan sila or sa employer mo, dyan sila mag-a-ask ng follow-up. But then again, if you are going to ask them, or if you're going to ask them some questions outside dun sa dun sa pinagagawa mo sa kanila, you have to pay again consultation fee of around $200 to $500 per hour. Ganyan kalaki kumuha ng lawyer dito sa Canada or employment lawyer dito sa Canada. So mga tips para paano kumuha ng lawyer, ng magandang lawyer dito sa Canada. So unang tip is huwag kukuha ng general lawyer. Yung lahat iginagawa. Dapat yung specific lang. For example, kung immigrant needs yung kailangan nyo, then look for that particular lawyer. Kasi nila yon, expertise nila yon. May expertise sila doon. Okay? Parang kukuha lang yun parang sa doktor lang yan, di ba? So, for example, kung kailangan mo ng doktor sa bata, din syempre, pupunta ka sa pediatrician, di ba? Ganun din sa lawyer. So, make sure to look for a lawyer
who is specialized for that particular case that you're going to do or to deal with. Ayan. Tapos dapat clear. Clear yung retainer's agreement, clear sa presyo, clear lahat ng pinag-usapan nyo. In-explain niya ng bonggang-bongga kung anong mangyayari, kung hanggang saan kanila ipaglalaban, kung hanggang saan yung sakop na binayad mo or babayaran mo in case na kukunin mo sila. Ganon. Tapos, hindi pa asa sumagot. Ibig sabihin, hindi laging it depends. Make it clear. Clear dapat lahat. And, hindi pa asa sumagot. And, kapag laging it depends ang sagot, run. Wag mo silang kukunin. So, paano naman makatipid? So, how to keep how to keep costs low? Para hindi ka naman magbayad ng bongga-bongga na ultimo lahat ng savings mo binigay mo na sa lawyer. Tapos, wala palang mangyayari. The first one is to prepare your documents beforehand or before ka kumausap ng lawyer. So, make sure to do your own research then. Do your own research. Tapos, you have to screenshot everything. You have to gather all of the evidence that you can find and ask the lawyer kung posible bang gawin mong evidence yon. Isulat. Make a journal. Isulat lahat kung ano yung pagkakasunod-sunod or yung timeline ng events kung bakit kailangan mo silang, kung bakit nag-end up ka na kumausap ng lawyer when it comes to your case. Tapos, keep call short. Importante to, yung keep call short. Alam nyo kung bakit. Kasi most of the employment lawyer here in Vancouver, well, based sa pagkakaalala ko last year, kasi I have been calling some of the lawyer offices dito sa Vancouver last year. Within the first 15 minutes, free yung consultation. 15 minutes. So, if you were able to ask all of your legal questions within that 15 minutes, and then libre, hindi mo kailangan magbayad ng 300 to 400. So, make sure to keep the call short. So, yan guys, hindi biro ang kumuha ng isang employment lawyer dito sa Canada. Kailangan mo may malaki kang pera para maituloy mo yung kaso mo. So, hanggat hindi natatapos yung kaso or hanggat hindi nagre-reply si employer mo sa ang tawag yan, sa demand ng employment lawyer mo. Si employment lawyer mo, kailangan mong isustain yung pangangailangan niya. So, parang parang ikaw yung nagsusupport sa kabuhayan niya. In short. So, kailangan mo na malaking pera. But then again, kung hindi mo naman kayang tiisin na talaga yung boss mo, importante ang mental health natin. Kaya nga may vulnerable open work permit na tinatawag sa Canada. Kung ikaw ay isang temporary foreign worker at kung feeling mo ay naa-abuse ka na talaga ng bongga-bongga, then file for a vulnerable open work permit. As long as you have the right evidence and as long as you have the right documents to present to IRCC, I'm sure na maa-approve naman yan. So just keep it simple and make your facts straight para ma-approve yung vulnerable open work permit mo. Kasi again, importante ang mental health natin. Okay? We deserve peace, kumbaga. Kagaya nga minsan pag nagsisimba tayo lagi towards the end of the mass, kumbaga sa part ng mass, ng Catholic Mass is peace be with you. Bakit nga ba sinasabi yan? Kasi mental peace is health. Is a healthy body. Diba? Okay?
So, ayun. Sana may natutunan kayo dito sa episode na to. If you like this video, don't forget to like and subscribe. And i-comment nyo sa akin kung plano nyong mag-hire ng isang employment lawyer dito sa Canada. Baka makatulong ako or baka mabigyan ko kayo ng advice when it comes to lawyer nga, sa pagkuha ng lawyer. Okay? Thank you for watching. Until next time, at laging tatandaan, hindi kailangang maraming pera, basta may peace of mind. Bye-bye.